Now, are we one? Yes, we are one. The Iglesia was one in conveying that message. Now, hininto nila on the third day. Dahil nga, sabi ni Ka Edwil, natapos na at nailabas na nila ang kanilang sentimiento. They've done this for the third time already, Marlon. Let us remember, January 13, 2025, isang malakihang rally against the impeachment of VP Inday. They did not call for the BBM's resignation back then. Sometime in November, nagrally din sila. At it was on the second night, si Amy Marcos mismo ang nagsiwalat na nga na drug user itong si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at pati na rin si si Sandro Marcos. At minsan pa nga daw ay kinumbida yung kanyang anak, no, para tumikim ng white powdery substance na yan. That was the second time, but they never called for a Bongbong Marcos resignation. The same thing here, no? So that was 1 day in January 13, 2 days in November, tapos 3 days lang dito. Now, ito lang yung basa ko, ha. Are they done? Are we done? I think not. Are we one? Are we done? We are done. For me, we are done. When I say we are done, ayoko na. Sawa na ako sa hindi ko kakontentuhan. Sawa na ako, pagod na ako sa walang kaunlaran. Sawa na ako, takot ako sa seguridad nating bawat isa dito sa ating bansang palubog ng palubog. I am done. We are done. I am done. I will speak for myself. Are we one? We are not one. We are not one. Yung paglabas ng iglesia na yan na kahit open sa lahat, sumali ang lahat, we are not one. Because look at the cancel culture na hindi pa rin pala nawawala sa asal na meron ng mga dilaw. Look at them. Diba merong mga ibang INC known business influencers, no, na kinakancel at sinasabing, iglesia ka? Wala nang pupunta sa shop mo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. That's trending online, no? Is that saying that we are one? No. We are not one. We will never be one kung ang namamayani sa atin ay yung ating mga personal na motibo sa ating pakikipaglaban. Sino ba ang nakipaglaban na para sa bansa? We are one? Depende. Depende kung kaninong panig ka. Depende kung nasa panig ka ng Maleta Syndicate. Siyempre, they are one na magkakaisa sila ron. Tapos tayo, we are one. Nagkakaisa naman tayo na galit tayo, yung disgusto natin at alam naman natin yung pamamalakad ng sindikato ng gobyerno dito. So, we are one sa aspetong yun. Sa aspeto ng paraan ng pakikipaglaban natin, yes, we are one, pero kulang. Kailangan pa lalong mag-ignite, kailangan pa lalong mag-init. Tama sabi mo, Kuya, depende. Kung merong mga isang significant na pangyayari, baka doon na natin makamtan na Marcos is already done. Alam mo, dati nga, mga thinking ng mga Manileño sa mga Bisaya, maliit eh. Pero ngayon, iba talaga pagka sinabi mo Binisaya, asting, di ba? Kumusta na yung Yorme dyan, pare? Si Yorme, medyo nagse-second childhood. Mahina na rin. And kahapon pala, speaking of ERAP, birthday pala kahapon ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Bakit ERAP? She's 97 years old. Bakit ERAP, Marlon? Hindi, ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kasi pinag-usapan natin yung age ni ERAP na nagsa-second childhood. Si dating First Lady naman, 97 years old na. 3 years na lang, mag-16 year na.
Tapos ano na si, ano, Si Imelda Marcos? 97. Sorry pa. Imelda Marcos? Siya may birthday ka. Si Erap, ilang taon na? Ilang taon si Erap? Check natin si Era pa. Parang Hindi, bakit ang nagtaka lang ako, bakit si Imelda, naalala mo kay Era? Ito kasi, second childhood ang sinabi ni Mario. second childhood nga. Second childhood na daw si Erap. At saka si Imelda naman, nag-birthday kahapon, 97 years old. Third childhood na. Kala ko may relasyon sila dati at naalala mo si Imelda kay Erap. Hindi. Pero pagkakaalam ko, dahil sa mga Marcos, kaya nabigyan ng pagkakataon. Although, syempre, popularity ni Era sa San Juan, kaya naging unang mayor siya. Uy, andito si na ano, unang naging mayor sa San Juan. Si Era. Pam, Marlon, sorry ha. Andito si, paki-flash nga si Monrod, 94. Si Monique yan si Monique. Actually, si Monique, hello Monique, no? Nasa Marlon! ano kami? Nung nasa OVP satellite office kami sa Davao a few days ago, tumawid kami sa daan, naghihintay kami ng Grab, hanap kami ng coffee shop, no? Itong si Monique, nasa gilid ng isang, kasi parang strip mall yun, umupo siya doon. Busy ako, kausap sina attorney, sina fiscal, si Irene, si Clark, ganun-ganon. Napansin nila, tinawag daw ako, Kuya Ibi, parang ganon. Hindi ko narinig. Sinabihan ako ni na Claire at ni attorney Irene, huy, yung ano mo, fans mo, tinatawag ka, ha? Sino? So ngayon, nakita ko si Monique. So nilapitan ko si Monique at nagpa-selfie kami. Pero hindi man lang pinost ni Monique. Ayaw niya siguro makita na magkatabi kami at naka-selfie kami. Pero in fairness, ang ganda ni Monique. Paano daw niya maipopost, Kuyang, nung nag-hi siya sa'yo, tapos naghiwalay na kayo, nawala yung phone niya? Uy, kala ko hindi na pindot. Hindi na pindot, hindi na i-record. Nakalinya kasi siya, Pam. Nakalinya siya, Pam, sa bangko, magwi-withdraw ata. So, Monica, nandun pa ba yung isang bundle ng... May dala ba maleta? Nangati na naman yung mga kamay mo, Kuyang. Ayan tuloy. Pero bati-bati muna tayo bago tayo magsimula. At kayong dalawa ay mag-topi muna at mag-tsaa dyan. Kay Malu Bumakod, magandang biyernes ng umaga sa inyo. And just like that, no, it's already a Friday pala. Phil Dacera. Oh, what happened? Ang aga ko nakita, kaway-kaway mga third floor, may nararamdaman pa ba kayong pag-asa na makakabangon pa ang lugmok na Pilipinas? Mayroon pa ba? Hanggat may pag-ibig sa ating bansa, may pag-asa. Diba? Okay, RC. Sa ating bansa. Habang may buhay. May pag-ibig. RC, good morning. Wala kaya kakahapon, RC? Susan pa rin, Mayong Buntag Trios, happy weekend. Patatutini. Good morning, everyone. Yes, hello everyone. Okay, patatutini later yan, ha? Mr. Crescenciano Prado, Mayong aga, third floor, Miss Pam, Brother Marlon, Ibio Galbot. Happy Friday weekend sa lahat and God bless. Laarni Prado, iba pala yun. Laarni Pepito, good morning. Richelle Sinoy, naimbag nga bigat, Mayong buntag kaninyong tanan, diha sa Pilipinas, greetings from Arizona. Naimbag nga bigat, di ba Ilocano? Tapos minix niya na Mayong buntag. Okay. Galing. No, just asking. Ellen Cruz, good morning sa tanan. Kay Mamalet Guzman, good morning everyone from London, Canada. Oh, London, in Canada. Saan po talaga? Sa London o sa Canada? And na ng rally, sabi ni Christine Madrigal, parang wala lang siyang party BBM. Parang wala lang, sayang party na si BBM. Yeah. Actually, I'm surprised na birthday pa lang mother niya, pero wala siya to celebrate the birthday, no? Nasa Canada Gandang siya. pasipag ang Bongbong Marcos. Oo. Kasi dapat nga ang tanong natin, nakiselebrate ba siya? At kung nakiselebrate din ba si Senadora Amy Marcos? And kamusta naman yung pakikisalamuhan ng magkapatid?
Parang nakita ko nag-post si Amy na katabi yung nanay niya. Naabutan ba ni Marcos na mag-celebrate pa? Kasi nga, di ba, lumipad na pa Canada? Pa Hindi Vancouver. rin. Hindi, kahapon kasi. Lumipad ba siya ng isang araw? O kahapon din? Nung isang araw. Isang araw, July 1st, evening. Titingnan natin, no? Usually kasi kapag may mga bisitang, yung pagbisita ba, yung pag-alis, di ba? Ang press release nila, laging to strengthen the trade and bilateral union and whatever it is, no? Sa binibisita niyang bansa. Pero nakailang bansa na siya para tanungin din natin na nag-Japan siya. Ano ang trade between the Philippines and Japan? May nakita ba tayo? The last Wala. time siya ulit nagpunta, 'di ba? Russia. Ano ang naging resulta noon? Russia, will they supply patatas? Yun yung mga ganun, 'di ba? Kasi sa bawat alis mo, sa bawat dating mo, dapat may bitbit ka. May pasalubong ka sa Pilipino. Ano yung resulta? Ano yung report ng iyong biyahe? 'Di ba? Ganun eh. Halimbawa, aalis ako, pupunta ako sa magulang ko, ang pasalubong ko is, eto may supply na hindi nyo kailangang umalis, lumabas ng bahay and all. Darating ako, napuno ang puso ko, at sinasabi kong, nagawa ko, na-fulfill ko yung duty ko. But then here is Marcos, umaalis, bumabalik, na standard yung press release, Marlon, no? Na parang laging ganun, yung mga write-ups, yung mga result very promising, very motherhood ang statement. Pero wala tayong nakikitang totoong resulta. Pang 13 biyahe ito, more than 30 na nabiyahe na ni Bongbong Marcos. Huwag natin kalimutan, nung first 2 years na mga sunod-sunod na pagbibiyahe niya, binida agad nila. Yung $72 billion di umano na mga foreign direct investors na nangako sa kanila. So asa na yun? Tama sabi mo. Usually, ang nangyayari, yung pagiging generic lang, pagka bago siya umalis sa kapagdating. Pero ano ba talaga resulta? Nagsayang na naman ng pera? Baka bukas makalawa. Pag uwi rito o bago pa makauwi ng Pilipinas yung mga yan, meron na naman isang tantoko na mababawian ng buhay. Dahil isa sa mga delegado ay gumamit na naman ng ipinagbabawal na gamot. Pero sinalubong daw siya ng kilos protesta ng ating mga kababayan sa Canada. Oo. Pero going back to what you were saying, Pam, pumunta siya ng Japan. Anong nakuha natin doon, no? May pledge yung Japan, around 10 billion pesos daw ata, yung parang aid for energy security, for the strategic oil reserves, no, na tulong. Hindi nag-materialize pa yan, tingnan natin. Pangalawa, mga second hand na mga navy ships ng Hapon. Oh. Pero negosyo yan tulad yan ng Amerika Ibibigay mo yung mga second hand na barko, pero yung maintenance niyan, ang luma na yan, kaya nga dapat in-scrap na yan ng mga Hapon at ng mga Amerikano, pero binigay sa atin. So ngayon, dahil segunda mano yan at matagal na yan, magbabayad ngayon kayo ng mga Japanese personnel. Magpasweldo tayo para i-train yung ating mga Navy how to operate the ship. Pangalawa, magbabayad tayo ng mga Japanese engineers and technicians. Kasi hindi alam ng ating mga Pilipino paano yan i-maintain. Top secret pa naman yung technology dyan dahil Navy asset yan. Yung mga pyesa, ang luma na yan, bibili tayo sa Japan. Ginawang negosyo, bibigay, pero doon tayo bibili sa kanila. We are tethered to their hips, no? Para ma-maintain na at maipakita doon sa China na kakampi na kami ng Japan. Pangalawa, yung Russia. Dapat sana magsusupply ng oil. Sanctioned ang Russia by the Americans. So ngayon, pag bibili tayo, nakabili tayo because nag-lift ng sanction ng Amerika for 30 days. Kaya nakabili tayo ng ilang milyong bareles ng oil noon. Hanggang ngayon, wala pang klarong even sa Japan trip niya, wala Ngayon, yung Canada, mismo ang Prime Minister ng Canada na si Mr. Carney, anong sabi? Ang sabi doon, hindi investment, Pam, ang tingin nila sa Pilipino. Ang tingin nila is 100 million consumers
for Canadian products. Walang investment na sinasabi ang Canadian Prime Minister. Ang tingin nila sa atin, mga konsumidor, tulad ng tingin ng Amerikano, tulad ng tingin ng mga Hapon sa atin. Oo. Kuya, when I was in the sales field, no, meron yung mga ganyan. Ang mga products namin noon were servers, yung malalaki yung para sa mga systems integration, mga ganyan. So meron yung mga, let's say kapag meron kaming in-offer na alam namin mag-end of life or end of marketing, ang laging sinasabi natin is mag-upgrade na si client. Because eventually, yung makinaryang nasa inyo, kung end of marketing na siya, yung production din ng spare parts niyan, hindi na magko-continue. So, the mere fact na Japan had to upgrade their naval ship, no? Ibig sabihin, luma na tong isa. Tapos, ang Pilipino nakukontento sa second hand, no? Yung sa pinasa na lang sa'yo. And now again, sabi mo, nakatahi tayo tuloy sa kanila. Because again, since production nila yan, proprietorship na tinatawag, sa kanila lang din exclusive kung paano mo bibilhin yung mga pyesa niyan. And the other question is, meron pa bang pyesang ipoproduce para dito kung in-end of life na nga nila? Di ba't negosyo din yan yung mga sinasalvage ba ang term doon? Yung lahat ng parte ng ship mo maaring basta iaano mo na siya, junk, i-junk mo na siya. Pera rin yun pa, bebenta rin. May kilala tayong negosyante, ganyan ang negosyo. Actually, totoo, pero bakit ang Pilipino nakontento sa luma ng iba? Di ba? Yan ang sinasabi natin. Dapat nga, Kuya EB-PAM, naiinsulto ang isang Bongbong Marcos. Kasi ang projection niya, bagong Pilipinas, di ba? Kaya natapos ang World War II, ang gera sa pagitan ng Pilipinas sa Japan. So dapat sabay tayong bumangon mula sa pagkakalugmok ng gera. Ang nangyari, paglipas ng ilang dekada, ito hanggang ngayon, ang Pilipinas nalilimos at talaga naman buong giliw na tinatanggap pa kung ano man yung donasyon. Although maganda yon para sa parte ng Japan. At syempre, diba, in good will, in good faith, bilang pagpapakita ng pagkaibigan ng bansang Japan sa Pilipinas, okay yun. Pero dapat ang direksyon at focus o vision ng Bongbong Marcos na sa ilalim dapat ng kanyang bagong Pilipinas administration, wala nang ganito. Hanggat maaari, tayo pa ang nagdo-donate ng mga bulok nating assets sa mga kaibigan natin sa ASEAN region. Ang nangyayari, nakukontento lang ang Bongbong Marcos at yun na lang rin ang sinasabi niyang accomplishment sa kabila ng mga limpak-limpak na pera na ginagastos ng Bongbong Marcos sa kanyang foreign trips. Dahil sa totoo lang, sa mahigit 30 pagbiyabiyahe ni Bongbong Marcos sa nakalipas na 4 na taon, wala pa talaga siyang naiuuwing maganda at hindi pa nababawi ang perang ginagastos sa kanyang mga junket trip para sa kapakinabangan ng mga kababayan natin at ng Pilipinas. Alam niyo, sa magkakaratig bansa nga na ganyan, hindi kayo nagtutulungan kung ipinapasa mo lang yung luma mo sa isa Diba? Kasi yung ikaw, halimbawa, ako ang may-ari ng lumang cellphone at alam kong depektibo ito. Although, I mean well, pag sinabi kong kuyang wala ka bang cellphone, eto na lang yung luma ko. Pero later on, lahat ng sakit ng cellphone mong yun, ang magsasuffer si EB na Diba? Sa kanya na hanggang sa si EB ngayon, mamamroblema na lang na parang ano ba to? I-repair ko ba to? Nakakahiya naman. Do I tell Pam not to do this again? Kasi baka napapahiya lang siya and things. Dapat sincero yung pakikipagtulungan sa isa't isa. Hindi yung nilalamangan mo yung isa. Kaya lang, nasa sa tao din na nagre-receive kung dapat nalalaman niyang nilalamangan siya o niloloko siya. Kaya lang yung ating weak, di ba? Talagang hindi niya alam na nilalamangan siya o talagang manlilin lang din siya. Hindi, yan ang tinatawag na na slave mentality. A colonized mentality, no? Kasi yung MDT, yung Mutual Defense Treaty natin with the Americans, 70 plus years na yan. Anong promise ng MDT? To upgrade our national security, our military. Anong ginawa ng mga Amerikano? Binibigyan tayo, katulad ng Japan, ng mga segunda manong mga UE helicopters, kung ano-ano dyan, laging nasisira. Ang mahal pa ng mga spare parts kasi specially manufactured, kasi out of production na nga. Okay?
Pangalawa, panahon ni Digong, unprecedented. Meron sana tayong helicopter deal with the Russians. Brand new, modern technology, high technology helicopters. Nandun na, pinirmahan na ng kontrata. Nagkapag-down na tayo. Anong ginawa nitong Bongbong Marcos administration nung pumasok? Kinansila. Dahil nga ayaw nila because the Americans don't want us to deal with the Russians. True. Oh, speaking of helicopter, merong isang PAL flight, no, na nag-emergency landing. Is it because of technical issues ba ito, Marlon? O ang tawag Mukhang may dito? bomb threat, Pam. Mukhang may bomb threat. Oh, Yeah. sino na? Tapos security precautionary measure, na-delay mo na yung flight. Pero maayos naman nakalipad. Yung nakalimutan ko anong flight number. 300. Pero nakakatakot to, ha? Nakakatakot to kasi mabuti na lang hindi totoo. Ang problema kasi baka may ilang grupo na ang sinasamantala yung nangyayaring kabi-kabilang kilos protesta laban sa administrasyon. Tapos yung pangamba natin na sa kagustuhan ng Bongbong Marcos na manatili sa pwesto, baka decoy lang nila to. Baka mamaya may ilang grupo na tulad sabi ko sinasamantala to para i-condition na yung utak natin. Na baka bukas makalawa, magkaroon ng di umano'y terrorist attack na magiging dahilan para ibaba yung martial law o magiging dahilan para malukpat hindi na makababa pa ang Bongbong Marcos come 2028. Sana mali yung hinala nung ilang mga kausap natin sa intelligence community. Saan yung bomb joke? Ang bomb joke kasi galing sa pasahero di ba? Ito hindi malinaw sa PAL management kung paano natin natanggap yung threat. Basta ang pinalabas lang nilang statement na kinonfirm nila na na-delay yung flight tapos nakaalis na yung eroplano na yun na may kargang pasahero patungong, tama ba? Japan din, basta abroad. Yun lang. May ginalang, hindi wala nangyaring masama. Pero sa higpit ba naman ng security sa atin? Tapos sa mga technology, dapat yun na rin ang kamusta ang teknolohiya natin sa airport, yung security technologies, no? Ang nakakatakot lang, sana hindi ito mind conditioning dahil tulad ng pinag-usapan natin ng mga nakaraan ko yung EB, kapag hindi na-impeach si VP Sara, ang plan din nila, sorry sa termino, gurguran, di ba? O bang sa pagitan ng China at Amerika. At syempre, ang plan C, yung martial law, at kabilang na rin dyan yung charter change. Tama, no? Yung tawag dyan is sa military parlance is false flag operation. Tulad ng ginawa ng Russians, no? O Ukrainians doon at ng Amerikano doon sa Nord Stream pipeline. Kung saan they blamed it, no? Yung on the Russians kaya sumiklab daw yung digmaan ganun. Kasi pinaano daw yung gas pipeline from Russia to Europe, to Germany. Ngayon, meron ng findings. Ang mga Ukrainians pala, ang sinadyang pasabugin yung pipeline na yun. Yun ang sinasabi natin na false flag operation. Hindi malayo yan, Marlon, kasi ginawa na ng tatay niya yan eh. Now we have, hindi natin napapansin ito dahil busy tayo sa Manila at dyan sa, what's happening sa impeachment. Pero yung BARM, it's boiling. It's boiling hot. It's like a powder keg waiting to explode. Ginawa na yan ni Marcos Sr. noon. It's a ticking it's a ticking time B. Okay, so sa South China Sea, nagma-mind conditioning na sila, Marlon. Ano ba yung ginagawang propaganda nila back by the Americans? China is going to invade us. China is encroaching in our territory. Almost every day yan. Nakikipagbardagulan na nga sila sa Chinese embassy. Minura na nga ng isang Erwin Tulfo in the floors of the Senate ang mga Chino. Si Tariela, back to business na naman siya sa mga pagiging vocal niya about dyan sa South China Sea. Minsan nang nanahimik yan, di ba? Akala natin permanente na nga yung pananahimik. Akala nga natin
akala na nga natin natuto na siya na nagpahinga lang pala because again siya na naman yung laman ng ng Chinese embassy Facebook page. Kino-call out sila right away kung ano yung mali nila, 'di ba? At nanahimik siya, Pam, pero na-promote into a 2-star equivalent from Commodore na 1-star to 2 stars na Rear Admiral. kaya game na naman siya ngayon. Oo. Oo, kasi nasa kanya na yung pwestong gusto niya at siguro another reward yan kuyang Alam niyo naman ang reward system dito sa Pilipinas. Look at Marcos Lacanilao, 'di ba? After delivering PRRD sa The Hague, pag-uwi, ano ka ngayon? 'Di ba? Chief ka na, 'di ba? And look at the reward of Boying Remulla, 'di ba? Ombudsman. And speaking of ombudsman, no, lalabas kaya ang sinasabi nilang warrant of arrest kay Mike Defensor at kay Senator Marcoleta. Kagabi, the INC rally na nilipat for a while sa sa Liwasang Bonifacio, nag-conclude na, no? It was said last night by Erwil, no? Edwil na yung spokes nila na hanggang kagabi na nga lang yon, no? So from we are one to we are done. 'Di ba? Pagod na, tama na, at nagawa na nila yung kanilang katungkulan, nagawa na nila yung kanilang effort, nagawa na nila ang kanilang contribution para sa ating pakikipaglaban. So it's now up to each and every one of us. Tatanggapin ba natin kung ganito na lang din talaga tayo? Or magsasalita din tayo sa hindi natin nakikitang mabuting ginagawa ng administrasyon. Hindi po hindi negative yung we are done na yan and it's also not anything critical to our brothers and sisters dyan sa ICC tuloy, INC tayo ay nagpapasalamat at patuloy na magpapasalamat sa tapang na kanilang ipinakita, sa oras na kanilang isinekripisyo, sa mga panahon na sila'y nawalay sa kanilang mga tahanan, no? Hindi komportabling matulog sa kalsada pero ginagawa nila yan. Maraming salamat sa inyo. So, susunod ba ang Simbahang Katoliko para may ipaglaban na tama? Susunod ba ang civil society? 'Di ba? Nanguna na ang ating mga kapatid sa iglesia. Yes, Mark. Nakakahanga yung pinapakitang suporta at pagkakaisa, no, ng kalipunan ng Iglesia ni Cristo. And malaking bagay yung ginawa nilang tatlong magkakasunod na araw na pagtitipon na sinuportahan din naman ng ilan nating kababayan kahit hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos na, oo, maaari. Kailangan mo na magpahinga ng mga kababayan natin na talagang doon natulog, no? At kailangan magpahinga. Pero naniniwala ako yung paninindigan at prinsipyo ng Iglesia ni Cristo, nandiyan pa rin kontra corruption. At sila pa, sinusulong pa rin nila yung transparency at saka syempre yung justisya. At sana, doon sa ipinakitang suporta ng Iglesia ni Cristo kay Senator Dante Marcoleta, magising dito yung administrasyon na huwag kayong magpadaskul-daskul o huwag kayong basta-basta careless sa pagsasampa ng kaso. Kasi nahalata naman talaga na ang inuuna nyong kasuhan, ang inuuna nyong ipaaresto o ipakulong yung mga personalidad na kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Sana naging makabuluhan naman din kahit papano yung pagtitipon sa Iglesia ni Cristo. Sana yung kasong isasampa nyo kay Senator Dante Marcoleta, mag-iisip na kayo ng 2 beses. Kasi baka yan pa ang maging dahilan para tuluyan ng bumagsak ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So the question is, or the questions are, 2, Okay? are we one? Second, are we done? But before we answer those questions and do a deep dive, no, mag-subscribe kayo sa Third Floor Studios at i-share nyo, mag-react kayo at mag-comment kayo at doon sa The Amateur Pundit na YouTube page din or channel with E.B. Hugalbot dahil nga we are being suppressed, we are being dethrottled, kung ano-ano nang ginagawa nitong administrasyon na ito para masupil. Alam nyo inamin na ni Barbers na isang spokesman din pala para sa prosecutor sa impeachment na mayroong mga vloggers
ang nagboboluntaryo daw. Maniniwala ka ba? Nagboboluntaryo yan sila, Pam, Marlon? Para tulungan daw sila, ma-connect sa mga tao yung impeachment. But before we do that, no, subscribe kayo, mag-comment, and then let's bring the house down. But the Yes, question is, No, I wanted to suggest na yung question mo nga na are we one or are we done should be our extra reflection for the weekend. No? We can do that later. I took note of it though para hindi alam mo naman kayong mga tito, 'di ba? Makakalimutin. Ako na magpapaalala sa inyo mamaya. Na yan ang extra natin ha. Yung are we one? Even yourselves guys, no? Lagay ninyo sa comment section kung ano yung reflection ninyo. Are we one or are we done? Tama-tama yun, ang galing ng Kuyang Ibi. Let's go back to barbers. I Not know. yet. Ikaw muna, sige, you go to barbers. Kasi I have to explain the context of my question. Okay, do so. Para mamaya kompleto yung ano natin. Okay, kasi ang Iglesia ni Cristo, when they held that rally, no, it was not actually calling for a revolution. The goal was for... Nawala si Marlon? Bakit kaya si Marlon nawala? So, ang goal ng Iglesia noon, no, was not to call for a Marcos resignation. It was known to us the very first time na yung sinasabi nila is equal treatment of justice, hindi selective justice. More importantly, ang sinasabi ng Iglesia, it is a protest dahil sa panggigipit ng administrasyon na ito kay Senator Marcoleta na miyembro ng simbahang Iglesia at ng mga allies nito at ng mga Duterte. Yan ang hinihingi nila eh. Okay? Now, are we one? Yes, we are one. The Iglesia was one in conveying that message. Now, hininto nila on the third day. Dahil nga, sabi ni Ka Edwil, natapos na at nailabas na nila ang kanilang sentimiento. They've done this for the third time already, Marlon. Let us remember, January 13, 2025, isang malakihang rally against the impeachment of VP Inday. They did not call for the BBM's resignation back then. Sometime in November, nagrally din sila. At it was on the second night, si Amy Marcos mismo ang nagsiwalat na nga na drug user itong si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at pati na rin si si Sandro Marcos. At minsan pa nga daw ay kinumbida yung kanyang anak, no, para tumikim ng white powdery substance na yan. That was the second time, but they never called for a Bongbong Marcos resignation. The same thing here, no? So that was 1 day in January 13, 2 days in November, tapos 3 days lang dito. Now, ito lang yung basa ko ha. Are they done? Are we done? I think not. Because those were just 3 rallies. There could be a 4th rally. At baka yung 4th rally na yan ay yun na ang mag-i-ignite for the entire Filipino nation para lumabas at idemanda na ang pagbaba ng isang Bongbong Marcos. But mind you, I'll have to remind everyone na mga dismayado, no, at kinikriticize nga yung Iglesia ni Cristo, bakit hindi tinuloy, bakit hindi pinalawig, no? Let us remember, namatay si Ninoy August 21, 1983. Namatay na yung bayaning Ninoy Aquino na yan, ha? In the first Marcos years, ha? Pero it took us 2 years and 6-7 months before mapatalsik yung rehimeng Marcos in February 1986. Dito, kinidnap lang si PRRD. 1 year plus lang mahigit. Pero buhay pa si PRRD. Inimpeach si Inday, hindi naman ginurgor. Threatened lang for an arrest si Marcoleta, hindi naman nagurgor. Si Jinggoy nakakulong, buhay pa naman. Meaning to say, no, ang mga Pilipino ay parang manhid na rin sa paglalabas diyan, no? They need something very, very significant to happen. At hindi natin alam, wala akong sagot dyan pa, Marlon. Ang makakasagot niyan ay ang taong bayan na mismo. So I think we are still one, but we are not yet done. Yun. Sumagot ka na eh. Pang-extra nga sana natin reflection yan. Sabi mo context lang, gigigil din ako sa'yo.
Joke lang. But that's fine, no? But that's a good question, though. Are we one? Are we done? Hmm. We are done. Hmm. For me, we are done. When I say we are done, ayoko na. Sawa na ako sa hindi ko kakontentuhan. Sawa na ako, pagod na ako sa walang kaunlaran. Sawa na ako, takot ako sa seguridad nating bawat isa dito sa ating bansang palubog ng palubog. I am done. We are done. I am done. I will speak for myself. Are we one? We are not one. We are not one. Yung paglabas ng iglesia na yan na kahit open sa lahat, sumali ang lahat, we are not one. Because look at the cancel culture na hindi pa rin pala nawawala sa asal na meron ng mga dilaw. Look at them. Diba merong mga ibang INC known business influencers, no, na kinakancel at sinasabing, iglesia ka? Wala nang pupunta sa shop mo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. That's trending online, no? Is that saying that we are one? No. We are not one. We will never be one kung ang namamayani sa atin ay yung ating mga personal na motibo sa ating pakikipaglaban. Sino ba ang nakipaglaban na para sa bansa? Even ito, mawalang galang na po, hawag ho kayong magagalit. Yung mga nasa entablado, di ba, ano ang sigaw? Nagiging secondary na lang yung general public eh. Nagiging secondary na lang. Pero anong sigaw? Ako'y nandito in support of Marcoleta. Wala pong problema, mahal natin ang ating pambansang simangot, di ba? Na si Senator Marcoleta. Alam natin yan. Matapang niyang in-expose at tinulungan simula kay sino yung unang-unang Marine na lumabas? Gutesa. Si Gutesa. Hanggang sa sumali yung iba, no? Dumating na yung iba. Yung mga speeches, laging merong ibalik na ito ay para kay Marcoleta. Yes, tama naman yan. Dahil sila ang nanguna, entablado nila, pagod nila, effort nila. Pero it should be for the general interest of everyone. So, wala tayong sinasabi. Ako po'y nagpasintabi at ito po'y aking opinion. Maaaring may magsabi dyan na ako ay hindi kontento, di ba? And things. Pero, nakikita kasi natin na na hindi tayo isa, pero tapos na tayo. Tapos na tayo, maaaring kung wala tayong gagawin, yari tayo, tapos na tayo. Di ba? Kapag ganyan naman ang sinasabi natin sa lengguwaheng di ba? Sa lengguwaheng maiintindihan ng lahat. Naku, wala kang ginawa, yari ka. Tapos ka na. Wala tayong ginawa, yari tayo, tapos na tayo. But are we one? We can only achieve something kung lahat tayo lumalabas dahil Pilipino tayo. Hindi yung lalabas kayo dahil may white. Ngayon, bigla na nagkaroon ng white. May yellow, may pink na the color I'm wearing right now, di ba? So, ganun, no? So, nakakabigat lang din ng puso na kahit anong pagod. That's why the question here also is, may nagagalit na nga, di ba? Ayan na nga, yan ang hirap din sa atin eh. Di ba? Well, anyway, Simon says, it tells, speaks a lot about your name. Well, anyway, ganun, no? Ano mangyayari kay Senator Marcoleta later on? Pag sinabing hindi na siya kakasuhan, what does that mean? May mga inosente kinasuhan. Pero dahil hindi naglabas or walang ganyang sekta o walang ganyang kongregasyon o walang ganyang tropa, marami, nakakulong. Walang, di ba? We are done. I am done. Even with you guys there in the comment section, I am done if you do not agree. This is not to make you agree with me, but if you cannot respect kung ano yung opinion na, sinasabi naman natin opinion ko eh. Why will you say na ako ang epal? Why will you say na mali ako? Diba? Why will you say, what do you have to say, Simon says? Para sabihin ko rin na, mas epal ka pala eh. Mas mali ka pala eh. Dapat ganun. Diba? I don't know, Marlon. Okay. Of course, Doon sa tanong, we are one? Depende.
Depende kung kaninong panig ka. Depende kung nasa panig ka ng Maleta Syndicate. Siyempre, they are one na magkakaisa sila ron. Tapos tayo, we are one. Nagkakaisa naman tayo na galit tayo, yung disgusto natin at alam naman natin yung yung pamamalakad ng sindikato ng gobyerno nito. So, we are one sa aspetong yun. Sa aspeto ng paraan ng pakikipaglaban natin, yes, we are one, pero kulang. At kailangan pa lalong mag-ignite, kailangan pa lalong mag-init. Tama sabi mo, Kuya, depende. Kung merong mga isang significant na pangyayari, baka doon na natin makamtan na Marcos is already done. Doon sa we are done, depende pa rin. Depende pa rin yan, natural. Yung mga nakapuan ng mali-maletang pera, tapos na sila, kumita na sila. At ang laki nga ng mga ginagastos nilang pansuhol. Pansuhol sa kahit sinong individual, pansuhol sa kahit sinong organisasyon, pati sa mga vlogger, pati sa ilang mainstream media na nagagamit na yung perang kinukulimbat nila kasi sa dami ng perang nakulimbat nila, and take note, bilyong-bilyong piso ito, kahit sino kaya na nilang bilhin. So yung we are one, depende ito kung kaninong panig ka, kung DDS ka o DDH ka, tapos we are done, sila malamang. Pero naniniwala ako na bandang huli, ang lahat ng paghihirap natin ito, ang lahat ng sakripisyo, hindi lamang yung kalipunan ng Iglesia ni Cristo, pati yung mga kababayan natin na talagang dismayado na, makakamit natin ang tunay na hustisya at makakamit natin ang tunay na pagbabago para mawala na ang talamak na korupsyon at para mabasag na ang sindikato sa gobyerno ni Bongbong Marcos na walang ibang namumuno rito at mastermind kundi si Bongbong Marcos mismo at ang asawa niyang si Lisa Araneta Marcos. Tama, Marlon, no? At idagdag ko rin, no? We are not one as Filipinos, but we are one in our undying support to the Duterte legacy of good governance. That should be our beacon. We are one, and there are Filipinos that are not one with us. We are also one in supporting the Vice President because as far as we are concerned, she is the only solution that is out there to bring back this nation to its former glory. Second, we are not yet done. As we should not be done until time, until the end of time or until the end of our lives. We should not be done. We are not yet done in pushing for the legacy of the Duterte governance, because that legacy should be the genetic makeup of the future of this country. We are not yet done. Now, there are Filipinos that do not share the same belief. They are not one with us, and so with other countries, and so with in other parts of the world. But a majority of those people who are one and the same loyalty, one and the same aspirations for the country will eventually triumph. Now, let's go back a bit sa history at sinasabi natin na why we are not yet done. There's a looming impeachment against the Vice President. Okay? Hanggang ngayon, pinagdedebatehan na nila. In the Marcos years, they were one. Nagkaisa yung simbahang Katoliko together with the academe, together with the communist fronts, labor organizations. Lahat-lahat na nagkaisa noon against the former Marcos regime, the first Marcos regime. But then, it still took them 20 years from the declaration of martial law until 1986. 20 years. During the death of Ninoy, nagkaisa rin ang buong Pilipino. In fact, I was one of the liberals, kung tawagin noon. Nagkaisa din tayo noon. Pero it took us 2.5 years, more than 2.5 years para mapatalsik. Nagkaisa ang mga Amerikano and the anti-Marcos forces. Ngayon, nagkaisa tayo.
pero hindi natin kasama yung dapat sana'y kasama natin dahil sinasabi nila noon, Marcos never again. Pero ngayon, Marcos pwede na rin. Yeah. And ang muli yung pasasalamat at pagpupugay natin sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ang galing nun. Sana magsilbing inspirasyon pa ito sa iba pang mga organisasyon, sa iba pang grupo, o kahit sa sino bang individual. Na sana kapag kami ganito uli, na kalaking rally o pagtitipon, suportahan pa rin natin. Alam natin, tama sabi mo, Kuya, matagal-tagal na laban pa ito. Dati na rin namin pinapaliwanag dito ni Pam. Nung dati pa lang, nung may EDSA Friday group, minahanap, nasan kayo? Bakit wala kayo lang? Matagal na to, yung EDSA Friday group sa Glorieta, di ba? Doon sa EDSA Shrine. Pinapaliwanag na namin ni Pam na mahaba ito. Kasi ako mismo, dahil lumaki ako, yung tatay ko naging anti-Marcos, lumaki ako nung nakita ko yung pagkilos kada linggo o kabi-kabila. Ang pinagkaiba lang talaga, noon matindi rin yung pagkilos ng mga tinatawag nating traditional organizations or yung militanteng grupo na rin. Na talaga namang yung kung magbigay ng rally, kabi-kabila rin yung kanilang kilos protesta. Ang problema ngayon, ultimo yung mga militanteng grupo o progressive groups, bayaran. At hindi sila makasigaw ng Marcos corrupt, sa halip dinidikit pa rin nila yung pangalan Duterte. Maliban dyan, yung simbahang katoliko, tahimik. Kaya nga pasalamat tayo at nandyan ang Iglesia ni Cristo na merong isang sekta ng reliyon na nagpapakita ng buong tapang. Oo, at kapuri-puri yung ginawa nilang suporta kay Senator Dante Marcoleta. Dapat hindi kasuhan ng Senator Dante Marcoleta at dapat ang kasuhan at ipakulong yung mga malalaki pang pangalan na talaga namang sangkot sa anomalyan. Sino-sino na lang to? Joel Villanueva, Chis Escudero, at yung mga cabinet secretaries. Ngayon, sa pakikipaglaban na to, para makamit natin yung tunay na hustisya at tunay na pagbabago, mahaba pa to. Tama ko yan. We are not yet done. Depende kasi sa konteksto yan eh. Ano yun? Yeah. What are you being done for? Tama. Tama ka rin naman, Tam. Yung call to rally. But my context is I'm done. Hindi ko na gustong makita yung rurok ng kasamaan ng isang Marcos. I'm done. Di ba sa babae nga sa isang relasyon, kapag ang babae, di ba, kapag pinagbuhatan ka ng kamay, labas agad sa isang relasyon, hindi mo na gugustuhin na sinisinturon ka pa o binabambo ka o kung anong sa susunod bubunutin armas na. Dahil anong tawag dito, battered partner ka. 'Di ba? Ganun naman. Dito ba kay Bongbong ginugutom tayo, ano ang rurok niyan? Yung gutom, anong kasunod ng gutom? 'Di ba ganun? Sa mga babae, That's my context when I say I am done. If you cannot align with my context of me being done, itama nyo na muna po yung strong takes nyo sa comments. Hindi po ICC ang pinag-uusapan. INC. Hindi po ICC. Balikan po ninyo yung comment nyo, i-edit nyo po. Oh, yun. You cannot take two strong takes like that. Kung mali yung, di ba, mali. ICC, hindi ICC, INC. Kaya nga, no, sa mga babae, ganon din, no? There are some women and in fact some men na kahit very toxic and violent na yung relationship, they chose not to go out of that relationship, no? Talagang tinitiis nila hanggang sa dulo, hanggang hindi na nila makakaya. And I see the same analogy sa Filipino people. Because for the last 20 years, no, between 1970 and 1986, talagang tiniis ng Pilipino ang Marcos Senior Administration. Ang hirap ng buhay noon. I'm a martial law baby tulad ni Marlon. Napakahirap ng buhay noon sa martial law. Ilang rally, halos lingguhan ang rally. Ilan ang nangamatay sa mga rally? Ilan ang nag-disappear na mga dissenters? Ilan ang mga nasaktan? Ilan ang mga nagulpi sa mga pagrarally na yan? That was 20 years. No? Pero tiniis pa rin ng mga Pilipino until hindi na nila matiis. And again, I think, no, I believe in the theory that history will repeat itself. No, we see that in all in the environment. We see that in the stock market. We see that, no, in all political structures.
that history tends to repeat itself. And I see a repetition of the same Marcos. There are so many parallels that I see with the Marcos Senior and the Marcos Junior. And not just the parallel in the context of the Marcos governance, but in the context of the Filipinos' will to be more resilient in a calculated and deliberate way. At pag ang Pilipino na talaga, no, ay mauubusan na ng pasensya. And I have to go back to what Sir Lito Banayo said when he quoted ERAP, no, then President ERAP Duterte, no? Walang batas sa kumakalam na sikmura. Maybe we are destined to suffer more. Maybe the Filipino nation has to endure more pain before we, as a nation, as a state, decides to, Now we are done. na we are done with Marcos Jr.